Hello po. Good evening po Good, sa bawat isa. Hello, hello. Bati-bati po muna tayo. good evening. Good evening. Out, out. And good Hi, Ate evening po. Good Bea. evening Hello po. po. Good Good evening po sa evening. bawat isa. Ate Bea, si Ate Hello Near. po. Kasama po natin dito si Ate Ate Vanessa Ner. po, si Teacher Vicky at si Pastora Midenho. Muli po, magandang gabi po sa bawat isa, sa mga kasama po namin dito sa Zoom at ganon din ho sa mga nandyan po sa ating Facebook Live. Mangyari lamang po na patuloy po natin na i-like and share ano po yung ating live video na ito para po mas marami pa po yung mapagpala. And syempre po, i-comment nyo na din ho dyan kung ano po yung inyong mga pinagpapasalamat po sa Panginoon, ano po yung nais ninyo na ipag-pray natin ngayong gabi na ito. At sama-sama po natin ayan na ipagpapanalangin mamaya, maya-maya ng konti lamang po. Muli po ay nais po namin kayo na i-welcome kung saan man po kayo naroroon ngayong gabi na ito. Diyan man po sa kinalalagyan nyo ay umaga or tanghali o gabi ay welcome po kayo. Welcome po ang bawat isa sa gawain ng ating Panginoon. Muli na Saan man naman po po yan? ay, yes, muli na Amen. naman po ay sama-sama na naman po tayo na mananalangin, dudulog sa ating buhay ng Diyos at aasa po tayo na ang ating pong mga kahilingan na ito ay kanyang naririnig. Amen po. Amen. Amen. Ang katulad nga po nung Men. sinasabi doon sa Isaiah, ano po, Isaiah 65:24, ang sabi po doon Amen po. ay hindi pa man daw po tayo nagsasalita ay sabi po doon at mangyayari na bago pa sila magsalita, sasagot ako at samantalang sila sorry. Ulit, Isaiah 65:24. At nangyayari na bago pa sila magsitawag, sasagot ako at samantalang sila'y nagsasisipagsalita, aking diringgin. So, hindi hindi pa man po tayo, bago pa lamang po tayo tatawag sa ating Panginoon ay naririnig na po yan yung ating mga panalangin. At ngayon po, gusto ko po na tanungin po ang bawat isa. Meron po tayong pag-uusapan ngayong gabi na ito. At para makarelate po tayo dun sa nangyayari po na issue ngayon sa ating bansang Pilipinas. Ano po, ang dami-daming kaganapan dito sa atin pong bansa. Pero meron po tayong pag-usapan po natin yung mainit-init pa na pinag-uusapan po sa Senado. Ah, gusto ko po kayong tanungin, malaya pong sumagot ng bawat isa, saan mo po nakikita ang Diyos sa sitwasyon ng ating bansa ngayon? So, sige po, sino po yung gustong mauna sumagot? Manilin, siguro nakikita ng Diyos itong pangyayaring ito na kailangan nating ipanalangin ang ating bansa. Amen. Ah, Amen. 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 Thank you po, Teacher Vicky. Kasi nga po, nakikita din ho natin dito sa ang pagkilos po ng Diyos dito sa sitwasyon natin dahil dun sa pag-i-expose pa lang po niya nung dapat na expose ano ho. So praise the Lord po doon. Sige po, sino pa po yung gusto na mag-share? Ako po. At saka, Ate Mane, ay, si Ate Ner pala. Sige ka natin. Yeah. Makikita po nga Nakikita mas ko madali. sa current issues ngayon, ang kaayusan na ginagawa ng Panginoon, siguro dahil sa pananalangin natin, lagi sa ating bansa, pinakikita niya, yung sitwasyon na ito ay pag-aayos sa ating current issues para malaman ng tao. Yun. Opo, Yes. amen. Ano Yes, ako Ate doon? Bea. Second the motion ako doon sa sinabi ni Nair. And yun nga, uh, yung mga crisis na gano'n, pagkakataon para talaga maipahayag yung mali at maibigyan ng solusyon. Tapos, yung kumpas ng kamay ng Panginoon ay nandoon sa pagbibigay ng lakas ng loob, tapang at matuwid, paglakad sa matuwid. Amen. Yun po yung binibigay ng Panginoon na kumpas ng kamay niya sa bawat mananampalataya na yun, kakaroon po sila ng courage. Yan po. Si Amen. ano, si Thank you po, Vanessa may Ate Bea. sasabihin.
Nessa. Yun lang po yung napapansin ko lang po is, yung wala kang Christian na makikita na nagbabash or nagko-comment kasi alam po natin na nababasa naman po natin sa ating Biblia no, na um, ang Diyos ang bahala sa lahat. May panahon itong lahat ng ito sa Diyos, sa Panginoon. Amen. 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 Praise God. Nakalatag na pong lahat, inilatag ng lahat ng Panginoon. Hindi ito nagkataon lang kung hindi ito ay nakaplano ng ating Panginoon. Amen. And syempre po, gusto ko rin pong tanungin si Pastora Eden. At after po ni Pastora ay pwede din po ba na pangunahan niyo na rin po kami sa prayer. Thank you po. Sa lahat po na nabanggit at nangyayari ngayon, makikita natin ang kahalagahan ng pamumuhay na matuwid. Ito po ang central theme sa Bible, to live righteously. Ito ay nasa sentro tayo ng kalooban ng Panginoon lagi. At ang Biblia, marami dito ang paalala sa atin na ang pamumuhay na matuwid ay hindi lamang isang bagay na parang follow the rule, parang ganon. But it is aligning our heart with God's will para ma-reflect sana yung character niya sa atin everyday. Kaya ito yung mga nangyayari sa panahon natin, lalo na dito sa Pilipinas, yung national issue natin na ito. Siguro yung katuwiran ng pamumuhay na wala na, nakakalimutan, na natatabunan. Kaya sa Proverbs 21:21 sabi dito, whoever pursues righteousness and love finds life, prosperity and honor. Righteousness isn't just moral, it's life-giving. Ang katuwiran hindi lang dahil ito ay basta gagawin, pero nagbibigay ito ng buhay na tunay, buhay na may katuwiran, may karangalan. Hindi lang sa physical na buhay, kundi buhay na may layunin. Layunin na naaayon sa Diyos, hindi layunin na pansarili lamang. Ang katuwiran ay nagbubunga ng karangalan. Karangalan hindi dahil marami tayong pera, kundi isang reputasyon na may integridad sa harap ng Diyos at tao. So concerning itong national issue natin, kailangan talaga natin na dumulog sa panalangin, lumalim tayo sa salita ng Diyos at ito ang basihan natin na mananalangin ngayong gabi. So samahan niyo po ako para manalangin tayo sa Panginoon at pasimulan natin itong ating prayer meeting at ma-enjoy natin ang presensya ng Diyos at we will ask na patuloy niya tayo na idirekta sa panalangin na naisin ng puso ng bawat isa sa atin at kailangan rin na marinig ng Diyos na tayo ay nangangailangan sa Kanya. Not only for ourselves but even to our nation. Thank you, Jesus. Let us pray. Salamat po Panginoon sa kabutihan mo. Alam mo po ang nangyayari sa aming bansa ngayon at ito nga po ang ano ba ang role namin bilang isang Kristiyano para sa mga kaganapan ng aming bansa. So we are praying na samahan mo kami through the power of your Holy Spirit na dudulog po sa iyo, magpakumbaba to say sorry sa lahat ng aming kamalian na ginagawa, ang mga baluktot naming mga ugali. We pray, Lord, that you overpower it. You cleanse us, Lord. Cleanse us. You are a righteous God. When we are praying, Lord, na ayusin mo ang puso ng bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa iyong habag at biyaya. Maraming salamat sa iyong pagmamahal. And we are praying tonight that as we lift our prayers unto you, salamat po sa pagtutuwid mo sa amin. Salamat po sa mga bawat request na maidulog sa iyo ay ikaw po lamang ang sasagot. Hindi yung nais namin na sagot, kundi you will prepare our hearts to receive the answers that you want us so that we will learn from you. Lalo na yung salita mo na aming maririnig, ito po ay magbibigay sa amin ng kalakasan, encouragement and comfort, correction and rebuke. We receive that, Lord. So tonight,
Kahit online po ang aming prayer meeting, we thank you for your holy presence in our midst. Sa bawat tahanan ng bawat isa na nandirito na nananalangin, samahan mo po kami. We thank you even sa singing, even sa pasasalamat na masasabi and prayer request, ikaw ay maitaas po, Panginoon. Thank you for everyone na naghahanda para sa prayer meeting na ito. Ang iba, you remind them that it's time for us to pray. So we will pray together as a church, as a family. Salamat. This is our prayer in Jesus' name. Amen. 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 Thank you so much po, Pastor Ramiden. At ngayon po, sabi po sa pahayag 7:12, ang Diyos natin ay dapat purihin, sambahin, pasalamatan at parangalan. Nalalaman niya ang lahat at nasa kaniya ang lahat ng kapangyarihan at kalakasan. Purihin siya magpakailanman. Sama-sama po tayo magpuri sa ating buhay na Diyos at pangunahan po tayo ng ating worship leading team. Jesus, we humble ourselves before you, Lord. Jesus. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw'y mamasdan, makanig ka at sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong
Amen. Maraming salamat po, worship leading team. At ngayon po ay dadako po tayo sa ating prayer focus. Pangungunahan po tayo ni Ate Bea sa panalangin po. Tayo nga po'y manalangin at ating ito po'y isang panalangin na mula sa CBN Asia. Tayo po'y sama-samang manalangin para sa ating minamahal na bansa. Heavenly Father, we humbly come before you, bringing Philippines and its leaders into your hands. Amid all the challenges and controversies we see, we find comfort in knowing that you are sovereign and nothing escapes your sight. Lord, expose every work of the enemy and let truth and justice prevail. Purify the hearts of our leaders, remove what is not from you, and raise up men and women who will lead with integrity, wisdom, and compassion. We thank you that you will never forsake our nation. Even in times of testing and shaking, you are shaping us for your greater purpose. We declare that the Philippines will rise as a nation that honors you, walks in righteousness, and is led by the light of your truth. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Amen. Thank you po, Ate Bea. At ngayon naman po, handa na po ba ang bawat isa? Okay, so ngayon po ay dadako na po tayo sa pakikinig po ng salita ng ating Panginoon at ito po ay dadalhin sa atin ng isa po sa downline ni Pastora Midan at siya din po ay Sunday School teacher ng mga bata. Welcome po natin sa ating kalagitnaan si Ate Miley Malabanan. God bless you po. Magandang gabi po sa bawat isa. Minsan ay tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad kung ano ba ang sinasabi o pagkakilala ng mga tao sa kanya. Si Jesus ay nagpagaling, nangaral sa iba't ibang lugar, gumawa ng himala, at maraming tao ang nag-iisip kung sino siya talaga. Makikita natin ang kwentong ito sa Matthew 16:13-19. Ang tanong ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Who do people say that the Son of Man is?" Ang sagot nila, "Some say John the Baptist, some say Elijah, and others say Jeremiah or one of the prophets." Maganda ang kanilang sagot, pero walang tama sa mga ito. Ito ay pawang espekulasyon lamang. Kaya binalingan niya ang kanyang mga alagad at nagtanong muli, "But who do you say I am?" Ang pangalawang tanong na ito ni Jesus ay nagsasaad na dapat ay iba ang sagot nila kaysa sa sagot ng mundo o ng mga tao na wala pang pagkakilala sa kanya. Sabi ni Pedro sa Matthew 16:16, ito ang kanyang sagot, "You are the Christ, the Son of the living God." Maaaring natuwa si Jesus sa tamang sagot ni Pedro. Christ means the Messiah, the Savior, the Anointed One. And the Son of the living God means His unique divine nature. He is the supreme God who took on human flesh and dwelt among us. But why does it matter that we as His disciples have the right conclusion on who Jesus is? Ang una po, because the church is built on the foundation of Christ. His identity as the Messiah and Son of God was the very rock or foundation on which the church is to be built. Dahil si Kristo ang pundasyon ng ating pananampalataya, kailangan ay tama at maliwanag sa atin kung sino si Jesus. Like Peter, believers who knows the reality of who Christ is will become the rock and the gates of hell cannot prevail against them. Ito po ay makikita natin sa Matthew 16:18. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Hindi makapananaig ang kaaway kapag ang ating pagkakilala kay Jesus, who is the great I am, ay malalim at matibay. Meron tayong tagumpay sa lahat ng pagkakataon dahil kasama at kilala mo si Jesus. Pangalawa po, we need to have a right conclusion on who Jesus is so that we can participate in God's program of redemption. Sa Matthew
16 verse 19, it says, I will give you the keys of the kingdom of heaven. The keys represent our access to the Father through our relationship with Jesus Christ. Tayo ay makalalapit sa Ama sa pamamagitan ni Jesus anumang oras at anumang sitwasyon. When Peter encountered a lame man in Acts 3, he used his access to God and his healing power, and the man was healed. Noong siya ay nangaral during the day of Pentecost, God used him to open the door to the kingdom and 3,000 people were saved. As believers, our direct access to our Father comes all the resources we need to face any circumstances. When we are afraid, we have access to God's peace that surpasses all understanding. When we have broken relationships, we have access to the God of reconciliation. When we are in need, we have access to God's provision. What a privilege to be entrusted with the keys to the kingdom of heaven. And that's possible only if we have a right relationship and knowledge of who Jesus is. Gamitin natin ang susi na hawak natin upang maraming tao ang maabot para kay Kristo. What we believe about God matters. So as we continue to seek Him daily, nawa ay mas maging maliwanag at malalim ang ating pagkakilala kay Jesus. Sabi sa 2 Peter 3:18, but grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. Jesus is asking us the same question tonight. But who do you say I am? Pagpalain po tayo ng Panginoon. Thank you po. Maraming salamat po, Ate Miley. Sino nga po ba si Jesus sa atin? Ano po yung pagkakakilala natin kay Jesus? Kailangan po malinaw dahil bilang siya yung pundasyon ng ating pananampalataya, kailangan kilala po natin siya. At gamitin po natin yung mga susi o yung mga keys na meron po tayo na para mas marami pa po yung ma-share natin or mailapit natin sa Panginoon. Amen. Thank you so much po, Ate Mayley, sa inyong mensahe. At ngayon po ay dadako po tayo sa ating panalanginan. Sabi po sa Santiago 1:6, subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. So patuloy po na kapag tayo po ay nanalangin, humingi po tayo sa Panginoon ay panampalatayanan po natin ito at ating panghawakan na ang Diyos po ay may katugunan. Amen. At ngayon po ay tinatawagan ko na po ang ating mga prayer leaders, si Ate Bea po, si Teacher Vicky, si Ate Nier, at saka po si Ate Vanessa. God bless po. Thank you, Lord. Thank you, Father God, for this opportunity na makadulog sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. So, we come before you, Lord God, with our hearts, Lord God, na nag-carry ng burden para sa isa't isa, Lord. And we pray for our brethren, si Mary Ann Cruz, praying na mag-heal ang kanyang headache. Thank you, Lord. Ikaw po ang hihipo sa kanya sa pagkakataong to. Lord, ipadama mo po sa kanya ang iyong pagpapagaling. Hallelujah. Maging kay Nerik, Lord God, na nagpapasalamat sa kanyang blessings na binibigay mo sa kanyang pamilya, sapagkat lagi kayong on time sa mga answered prayers. Salamat, Panginoon, sa iyong katapatan. Thank you, Lord God. At maging kay Rika, Gipa, thank you, God, for all the blessings and also for safety, delivery. Thank you for the love of TMCC family. Lord, kung ano man po, Panginoon, ang mga karanasan ni Rika, Lord God, ni Rika Gipa, Panginoon, sa iyo, Panginoon, salamat po sa lahat ng to. At salamat dahil nararanasan niya ang
pagmamahal ng kapatiran dito sa TMCC. Lord, salamat po. Hallelujah. Maging kay May, Lord God, praying for wisdom and guidance sa mga friends namin na currently taking their bar exams. Yes, Lord, ikaw po, Panginoon, magpala, bigyan mo po sila ng wisdom, karunungan, ang ipagkaloob mo, at bigyan mo po sila ng ah, ah, kapayapaan, ng peace, Panginoon, na kanila pong magkaroon sila ng enough na confidence na sa iyo sila, Panginoon, aasa. Salamat po, Panginoon, para sa buhay nila Daisy Cordova, Mary Joy Navaja Dominguez, Timere de la Sena, Nicole Tumanon. Naway makapasa po silang lahat. Thank you, Lord. At panalangin pa rin po ni May, praying para sa kanyang sarili at sa kanyang kay Nerik, sa kanyang husband, sa kanilang mga unspoken prayer request. Your will be done, O Lord. Thank you in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Panginoon, patuloy po kaming lumalapit sa iyo. Natas po namin si Ate Daisy. Siya po ay patuloy nagpapasalamat sa paggabay, pagpatnubay sa kalakasan at pag-iingat sa kanyang buong pamilya. At salamat po sa mga answered prayer. Salamat po, Lord, na ikaw ay patuloy na tumutugon sa panalangin ni Ate Daisy. Ganun din si Nery. Nagpapasalamat siya sa pag-iingat mo sa tatlong anak niya, si Erin, si Ian Riley, and Siren King sa pagpasok nila sa school sa araw-araw. Lalapit din namin sa iyo si Maria Cecilia sa kanyang full recovery para sa kanyang kapatid na si Inya at Kuya Bong Dominguez, ganun din sa anak niyang si Jeff, at praying din sa financial provision. Walang imposible sa iyo, O Diyos. Kaya mo pong abutin, pagalingin, at ang kanilang mga pangailangan, kanila pong makakamit dahil ikaw ay source ng lahat ng bagay at ikaw ay Diyos na makapangyarihan. Ganon din ang panalangin ni Kuya Bong, favorable results sa mga lab tests at procedures na gagawin kay Ate Cora itong week na ito. Ikaw din po ang magpoprotect sa anak nilang si Mark na papunta doon sa Davao. Ganon din yung kanilang OBS sa Sitio Victoria every Thursday. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay pinagkakatiwala namin sa iyong mga kamay. At kami po ay nagtitiwala na ang lahat ng ito ay iyon ang tinugon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sama-sama po tayong manalangin para po sa ating mga kapatid. Sabi po sa Jeremiah 32:27, ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao, walang bagay na mahirap para sa akin. Lord God, tinataas po namin sa iyo ang prayer ni kay Joel para po bigyan ng kalakasan ang kanyang mga pamangkin na Ate Aida at mga karamdaman din po maging sa kalakasan ni Ate Aida. Lord God, ay kayo po ang aming healer, Lord God. Nananampalataya po kami sa inyong kapangyarihan, Panginoon. At si Ate Etelyn Habla po, praying for wisdom and strength. Please pray for my Hanika Julia Santos sa pagkuha ng bar exam, Lord God. Kayo po yung manguna sa kanya. I-ready mo po ang batang ito, Panginoon. At i-guide mo po siya sa kanyang gagawin, Panginoon, na bar exam. At ang kanilang Muson Church planting will having medical and dental mission on September 16, 2025, Lord God. Tinataas po namin itong mga gawain na to ni Ate Etelyn. Spiritual growth ng lahat na naabot sa Muson, adult OBS at children ministry, at magpatuloy silang lumalim sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Kalakasan ng pangangatawan, kagalingan sa karamdaman, at para sa mga workers at family ng Muson. Lord God, ang lahat ng ito ay tinataas namin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Hallelujah. Lord, salamat po sa gabi ito. Purihin ka, O Diyos. Patuloy kaming nananalangin sa mga kahilingan na lalo-lalo na po kay Ate Arlene. Salamat po at binigyan po siya ng wisdom and guidance para po sa pagbuha po ng bar exam. Gayon din po, Panginoon, kay Ate Lucinda. Salamat po sa Panginoon, restoring our family, lalo na po ang muling pagbalik ni Kuya Reggie Parcon at sa pag-attend niya every Sunday. We claim na tuloy-tuloy na po ito. In Jesus' name, alam namin, Panginoon, ang mga anak mo ay hindi mo pababayaan, kundi lagi mong ilalapit sa iyo, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, ang dalangin po ni Ate Ami, ang panalangin na pagalingin po si Amara, at hipuin mo po siya sa kanyang kamay, wag mo po siyang papabayaan. Kung ano man, Lord, yung kanyang sakit, Panginoon, ni Amara, ay ikaw po ang humipo sa kanya. Ikaw po ang magpapagaling dahil alam namin na ikaw po ang makapangyarihan at ikaw po ang great physician na mahihipo po kay Amara. Gayon din po kay Ate Jackie Lou na nagpupuri at nagpapasalamat siya sa iyo, Panginoon, sa lahat ng biyaya at pag-iingat mo sa kanila. At salamat po sa kanyang kagalingan, sa kaniyang may sakit. Patuloy mo kaming silang ingatan at gabayan at protektahan sa lahat ng gawain. Lord, salamat po sa mga prayer items na ito. Muli kami ay nilalapit namin ito na may papuri at salamat in Jesus' name. Sa aklat ng Hebreo sa kabanatang 10 at talatang 23, sinasabing magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa sapagkat tapat ang nangako sa atin. Salamat po o Diyos sa iyong salitang ito, sa iyong pangako. Salamat po, Panginoon. At para kila Vangie Reyes Tersol na kanyang ipinapanalangin ang kanyang asawa si Jerkins Tersol na may hearing bukas, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang gumabay, Lord God, sa hearing na to, sa mga judge, lahat po, mga nandun sa korte, at maging kay Jerkins, Panginoon. Pagtibayin mo po ang kanyang kalooban. At ang panalangin nga po ni Vangie na naway madismiss na at malinis ang kanyang pangalan. Gabayan at patnubayan mo po siya at we trust you in Jesus' name. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, pinagpapanalangin din po namin si Lucinda Parks. Patuloy mo pong hubugin at gamitin ang anak ko sa pagiging worship singer sa school nila every Monday and Friday. Alam ko pong may dahilan kaya doon mo siya dinala sa Hope Mission Christian School. Lord, thank you po sa panalangin to ni Lucinda at ito'y kanyang ipinapanalangin na may pagpapasalamat at pagluwalhati sa iyo, Lord God. Ikaw, Panginoon, ang kalooban mo po, Panginoon, ang mangyari sa kanilang buhay. Salamat, O Lord. Maging kay Suset Alarcon, Lord, nagpapasalamat po siya sa patuloy mong paggabay, pag-iingat, kalakasan at proteksyon sa kanyang buong pamilya. Thank you, Lord God. We praise you, Lord Jesus. Hallelujah. Amen. Sabi sa Philippians 4:6, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made. Salamat, Panginoon, sa paalala mo sa iyong salita na ito. Pangahawakan po namin. Tuloy kaming dumudulog sa iyo, Diyos. Request, retreat, for safety, protection, guidance, and good health po sa kanyang pamilya. Praying na patuloy na kagalingan para sa kanyang asawa,
sa kanyang kidney stone na matunaw na yung bato. Patuloy din nakagalingan sa kanyang mga anak na si Mara at ATL sa kanilang sipon at ubo. At kagalingan sa bawat isang may sakit mula sa mga bata hanggang sa matanda. Ganun din, praying for knowledge and wisdom para sa mga mag-aaral. Walang imposible sa iyo, Panginoon, kaya ang lahat po ng ito na request ni Evergreen ay amin po inilalapit sa iyo at alam po namin na ito ay iyong tinugon sapagkat ikaw ay isang Diyos na tumutupad sa iyong mga pangako at ang lahat ng mga lumalapit sa iyo ay iyong dinidinig. Ito po ay aming nilalapit sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat, Lord. Napakabuti mo, and we declare po itong Psalm 30 verse 2 that as we cry to you, my Lord, O Lord, my God, I cried to you and you have healed me. Ngayon po, ipagpipray po natin ang mga may sakit at we hold on to His word na tayo ay umiyak sa Kanya, humingi ng biyaya at kahabagan. Let us pray. Lord, tinataas po namin lahat ng may karamdaman na nasa hospital, nasa kanilang mga bahay, yung iba nagtatrabaho pa rin kahit may mga sakit. We are praying, Lord, na ilapat mo ang yung healing touch. We pray for your miracle na ma-experience po ng bawat isa, anong klase man yan na sakit, in the name of Jesus. Kahit yung mga sakit na parang ang mga doktor ay nag-give up na at sasabihin na wala na silang kayang gawin. Maraming salamat dahil kinikilala namin na ikaw ang doktor ng mga doktor at ikaw ang nakakaalam kung paano ang mga anak mo na may mga sakit ay mapagaling. Lord, you are sovereign sa buhay ng bawat isa. But we cry before you, Lord God, na kung nanaisin mo, we pray for life. We pray, Lord, for miracle in the name of Jesus. Matindi man yan, cancer man yan, o something na parang walang lunas. Salamat, Lord, ikaw pa rin po ang source ng kagalingan. Pati yung mga sinasabing, lagnat lang yan, sipon lang yan. Lord, binibigay rin po namin ang mga sakit na ito in the name of Jesus. We pray in your name that every single cells na may mga problema, na may mga imbalances, ikaw po ang hihipo sa mga cells na ito at mag-normalize. Maraming salamat na inaalala namin ang mga taga-TMCC na anak mo na nagjo-join rin sa TMCC na nasa hospital, sina Ate Nelia, ang mga maraming procedures na gagawin, sina Ate Armin, ang mga ongoing, ang kanilang mga treatments, Kuya Bong, si Kuya Noni, at mga iba pa na hindi namin nabanggit. Lord, hipuin mo po sila ngayong oras na ito. And everyone po, kung sino man po ang nakakarinig dito na panalangin, Lord, we lift up our hands and we cry unto you, Lord, that you are our source of help. Salamat po sa pagpapagaling mo. Naniniwala po kami na ikaw ay may habag at may awa sa mga may karamdaman. Thank you, Lord. Thank you, Lord. And we honor you and we bless you. Salamat po in Jesus' name. Amen. Tuloy po tayong manalangin para sa ating mga kapatid. Sabi sa Jeremiah 16:19, O Yahweh, ikaw ang aking lakas at tanggulan, ang aking takbuhan sa oras ng kagipitan. Lord God, patuloy namin tinataas sa inyo si Kuya Armin Pontud. Purihin at pasalamatan ka, dakilang Diyos sa banal
na banal, matuwid at marunong sa lahat. Salamat po Lord sa buhay, kalakasan, kaayusan ng aming mga senses, ng aming mental, emotional, relation, at financial health. Napakabuti mo po, O Lord, sa lahat ng panahon na pagkakataon sa iyo, ang lahat ng kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen. Ah, ah, Maraming salamat po sa buhay at sa lahat po ng kaayusan, kalakasan ay binigay mo kala Kuya Armin, Lord God. At sa kalusugan, totoo, tunay pong kayo ay napakabuti, Panginoon. At kay Ate Aiza Nunez, salamat po, Panginoon, sa kalakasan sa araw-araw na pinagkaloob sa aming mag-asawa. Salamat din po sa trabaho na binigay mo sa kanila, Panginoon. Panalangin ko po, Panginoon, na bigyan mo po ako ng trabaho ng day off at Sunday. Sama-sama po uli kami makapag-church ng buong pamilya. Lord God, kayo po ang gagawa ng paraan, Panginoon. Nasa inyo po lahat ng kaparaanan. Wala po kaming magagawa kundi po namin kayo kasama, Panginoon. At yung araw ng Sunday po ay ilalaan niyo po sa kanila para po kayo ay mapaglingkuran nila, Panginoon, at sambahin kayo, Lord God. Ang araw ng pahinga, Panginoon, ay sa iyo lamang. Jesus, tinataas ko lahat ng prayer na ito in Jesus' name. Amen. Basahin ko muna po sa Philippians 4:6-7. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ay siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip kay Kristo Jesus. Patuloy po kaming nananalangin, inilalapit po namin ang kahilingan ni pasasalamat ni Ate Christine. Thank you Lord sa kanyang lahat ng mga blessings na pinagkakalob niyo po sa kanya, Panginoon. Salamat po sa mga biyayang ito na pinagkalob mo sa kanya. Ganun din po, Panginoon, papurit pasasalamat ang binibigay niyo po kay Ate Carmen, niyo sa kanyang family. Salamat po sa mga blessings na pinagkakalob mo, mga provision, mga protection na pinagkakalob mo sa kanila. Gayon din po, Panginoon, kay Ate Armin. Maraming salamat. Siya pinagpapasalamat sa kanyang mga biyayang dumadaloy sa pamamagitan ng mga kapatid sa Panginoon at sa kanyang mga pamilya. At salamat din po sa kagalingan ng kanyang apo na si Ace Daniel at sa mga answered prayer. Lord, salamat po sa mga pagkakataong ito dahil patuloy mong ibinubuhos ang iyong dakilang mga blessing, Panginoon. Salamat po. Salamat. Gayon din po, Panginoon, kay Ate Lorna, nagpapasalamat po siya sa isang buong linggo na pagsama mo at sa proteksyon sa kanyang pamilya at sa kanyang mga relatives at kanyang mga kaibigan. Lord, salamat. Salamat po. At gayon din po nga, Panginoon, salamat din po, nilalapit namin ang dalangin po ni Ate Carmela, praying for Chedora Ilorasa, recovering from brain surgery, God's grace, mercy, strength, healing, and wisdom, maging sa mga nag-aalaga sa Kanya. Lord, salamat po sa mga dalangin ito, Panginoon. Lahat ng papurit, pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Opo, Panginoon. Papuri sa iyo, Panginoon, sapagkat tunay kang makapangyarihan. At sinabi mo sa awit 147 verse 3, at ang mga pusong wasak ay kanya ring lulunasan, ang natamo nilang sugat ay bibigyang kagalingan. Salamat, Panginoon, sa lahat ng ipinagkakaloob mo sa aming katugunan ng panalangin. Para kay Sherry Espiritu Clarin, nagpapasalamat ako sa Panginoon para sa favorable result ng recent lab test ko. Praying for continuous strength and good health for my whole family. At salamat, Panginoon, dahil may katugunan sa iyo, Panginoon. Salamat po. At maging kay Jackie Luz Alameda, panalangin po para sa aking anak, biyanan,
hanap buhay, mga kapatid, mama at mga pamangkin ko po. Thank you, Lord, na aming naipapanalangin ang aming pamilya, Lord God, at alam po namin na may kumpiyansa kaming lumapit sa iyo sapagkat Ikaw, Panginoon, ang aming inaasahan. Tunay kang tapat at lahat ng aming pangangailangan ng iyong pinagkakaloob sa iyong tamang panahon. Salamat po, O Diyos. At maging sa patuloy na kagalingan para sa mga may karamdaman, amin rin po pinapanalangin. Prayer for my friends, Jerry Hernandez, Patrick Covarrubias, Torno Ariel Villacorta, for simple healing, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat po, Lord, sa lahat ng iyong kaloob. Salamat po sa 49 years ng aking buhay, Lord. Patuloy mo po akong ingatan at gabayan, Lord. Prayer for my unspoken prayer request. Yes, Lord, pagpalain mo po ang aming kapatid na si Jackie Luz Alameda sa kanyang mga panalangin ito. At ikaw po, Panginoon, na magbigay ng kasiyahan ng galak sa kanyang puso, Panginoon, na ikaw ang kanyang kasama, Lord God, sa kanyang patuloy na paglalakbay, Panginoon, sa kanyang patuloy na pag-aalaga sa kanyang anak, Lord God, at sa kanyang pakikipag salamuha sa mga kapatiran. Lord, ikaw po patuloy na magbigay sa kanya ng blessing at maging blessing din po siya para sa mga kasamahan na nananampalataya sa iyo. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Ang sabi po sa unang Thessalonica 5:16-18, maggalak kayong lagi, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. Salamat po sa Panginoon dahil tayo ay may pribilehiyo na tayo ay lumapit sa Kanya sa pamamagitan ng pananalangin. Kaya sa gabing ito, patuloy po tayong manalangin at ilapit natin ang kahilingan ni Everqueen, praying sa patuloy na paglago at paglakad ng sa kanilang pananampalataya. Ganon din ang church fund at church building sa May Bangkal. Lord, wala pong imposible sa iyo. Kaya mo pong gawin ito, Panginoon, ayon sa tamang panahon mo. Ganon din yung panalangin ni Lorna, praying sa comfort para sa kanyang family, sa kanyang pinsan, na si Ate Trudam Martinez, na makayanan ng kanyang buong family ang pagkawalay na niya sa kanyang pamilya na binawian ng buhay sa ospital kanina. I-comfort mo po, Panginoon, ang pamilyang ito. Ganon din ang financial provision na babayaran po nila sa hospital bills. Ganon din sa burol at iba pang mga pangailangan. Pinakakatiwala po namin sa Panginoon. Wala pong imposible sa iyo. Sabi nga sa iyong salita, magpatuloy sa pananalangin, huwag magsasawa. Kaya ito pong mga ito ay inilalapit namin sa iyo, Panginoon. Ang kahilingan ni Everqueen at ni Lorna. Natitiwala kami na ito ay iyo pong tutugunin. Maraming salamat po. Ito pong aming dalangin. In Jesus' name, amen. Very good. We pray for Isosceles Santos. Salamat po sa lahat ng blessing na way pagpalain mo po ang aming ihawan at damitan, Lord God. I-bless mo po ang kanilang business, Panginoon. Lahat po ng kanilang gagawin ay kayo po ang kanilang itatas, Panginoon. And please pray po kay Victor Pabelore, ang pinakamamahal niyang asawa na may sakit po ngayon. Pati po sa OBS namin sa Sitio Victoria, gabayan mo po ninyo kami na patuloy na humayo at lahat ng anak ko. Salamat po sa good health, financial, and wisdom. Salamat po, Lord.
Lord God, tunay po kayo ay kumikilos sa buhay po ni Victor Pabelore, Panginoon, at pinapakita niyo po na ang inyong mga um, pagpapala sa kanya, Lord God, sa kanyang pamilya, sa kanyang OBS, Panginoon. At praying po para kay Christine Valle, praying for spiritual breakthrough and miracle, healing for John Lawrence Valle, Elvira Roque, Rally Roque, Frederick de la Peña, Josephine Payas, Milagros Valle. Complete healing po sa lahat ng ito, Panginoon, in Jesus' mighty name. Nasaway namin lahat ng gawa ng kaaway, Lord God. At kay Kuya Ed Mendoza, Lord, hear the cry of your people, Lord God. Naririnig mo po ito, alam namin po, Panginoon, na nanampalataya kami sa kapangyarihan mo, na lahat po ito ay naririnig mo, Panginoon. Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah, Lord. Muli po kami lumalapit sa iyo. Patuloy kami dumadalangin. Inilalapit namin ang kapatid namin si Ruel Nunez. Patuloy na nagpapasalamat kami at nagpupuri sa Panginoon sa lahat ng pagpapala at pag-iingat sa kanyang pamilya. Tulungan niyo rin po, Panginoon, na ipakita mo, Panginoon, ang kanyang mga dalangin ay tutugunin, lalo-lalo na po yung kagalingan sa mata ng kanyang mama. Dahil po ito magpapa-schedule na po sa check-up at pag-iingat po sa araw-araw. I-bless mo po ang kalusugan ng kanyang nanay, Panginoon. Lord, yung healing po ni Zion, yung healing para sa sipon at prayer sa pagbabagong buhay ng kanyang kuya, Jojo. Lord, ikaw po ang tagpuin mo po, Panginoon, ang kanyang kuya, Panginoon, na magpatuloy na makita ang iyong kapangyarihan, Panginoon. Ikaw po ang mag-bless sa kanya, Panginoon. At nasa gayon, Panginoon, magkaroon po ito ng malalim na relasyon pa sa iyo, O Lord. Gayon din po, Panginoon, yung blessings and favor sa trabaho ng kanyang asawa at sa pag-aaral ng kanyang mga anak. At gayon din po, Panginoon, yung wisdom and knowledge na pinagkakalob mo lagi sa kanila, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, yung darating na Impact Laboratory ni Raven at kanyang ka-team sa school ay ito po'y maging maayos at ma-defense niya. Ganun din po, Panginoon, yung sa pag-aaral ng kanyang mga anak, Panginoon. Lord, salamat. Salamat po sa buhay ni Kuya Ruel. Ikaw po ang magpala sa kanya. Ikaw po ang mag-bless sa kanya. Lahat ng kanyang dalangin, Panginoon, ay tutugunin mo. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. Sabi po sa Isaiah 41:10, "So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand." Thank you, Lord God. Salamat po. Muli pinapanalangin po namin ang mga kapatiran. Isa na po si Ruel Nunez, Lord. Praying na matawagan na ang asawa ko sa trabaho na gusto niyang lipatan sa Sunday. Ang day off para po makapag-church na po kami sa Sunday ng buong pamilya. Lord, ikaw po ang mag-o-honor sa panalangin to ni Ruel na para sa pamilya nilang sama-samang sumamba at manalangin sa iyo, Lord God. At Lord, ipagkaloob mo po, Panginoon, na matawagan na nga po nung gusto niyang pasukan na trabaho ang kanyang misis. Thank you, Lord God. At maging ang mga provision, protection, and guidance para sa kanyang buong family, sa inyo niya po lubos na inaasa. Salamat po, Panginoon, sa pananampalatayang ito ni Roel at Lord, kasama po kami na itinataas ang panalangin niyang ito sa inyo. Salamat po, O Lord Jesus. Hallelujah. Ang panalangin po ng pastor, mahal naming pastor, Pastor Glenn, Lord, ikaw
panalangin po niya ay iyo pong dinggin. Praying for God's blessings and guidance for the construction of the worship center ng TMCC. Yes, Lord. Panginoon, amin pong idinadalangin ang aming worship center na to na Panginoon, pagindapatin mo po, Lord, na ang lahat sa aming mga members, Lord God, ay tunay na maging kasangkot rito, magkaroon ng bahagi, Panginoon, na amin pong maibigay ang aming mga pledges, Lord God, at kami po, Panginoon, ay magkaroon ng pananalangin, maging faithful, matapat po kaming maipanalangin po namin ang pagpapagawa ng aming worship center na to. At Lord, i-bless mo po na ito ay maging magamit, Panginoon, upang mas lalo pang marami ang maabot at madala sa iyong paanan na mga kaluluwa. Thank you, Lord God. Salamat po sa panalangin to ng aming pastor. Hallelujah. At maging ang panalangin po ni Ate Beth, Lord, Ate Beth Spirito Candelaria, requesting prayer for protection and safety for my 2 apo na nagko-commute papunta sa school sa Taft Avenue, Manila. Praying kay Sab na first year college, face-to-face na klase sa Lasal at sa pagko-commute ng kuya niya sa OJT. Yes, Lord. Patuloy, Panginoon, amin rin po tinataas ang panalangin to ni Ate Beth at sa araw-araw, Panginoon, ikaw po ang tapat at aming makapangyarihang Panginoon na siyang mangangalaga sa mga iyong mga anak na ito. Salamat po, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na magbibigay sa kanila ng proteksyon at provision. At in Jesus' name I pray. Amen. Amen. Thank you, Lord. Patuloy po tayong manalangin. Lapit po natin sa Panginoon ang kahilingan ni Ate Beth, guidance at pag-iingat sa kanyang mga apo na si Caleb, na 7 years old, at Robin, 13 years old. Goes to school sa Santa Rosa, Laguna. At protection at safety for Robbie and Mickey as they go to work every day going to their work. Panginoon, pinagkakatiwala po namin sa iyong mga kamay ang lahat ng kanyang apo, maging ang kanyang mga anak na pumapasok sa paaralan at nagtatrabaho. Pag-iingat mo ang maranasan nila sa araw-araw, kanilang pagpasok at pag-uwi. Ganon din ang kahilingan ni Christine, praying for spiritual growth ng CLC family, OBS sa Baras, OBS na patuloy na kasigkasigan sa pagdalo ng gawain at patuloy na mararanasan nila ang pagkilos ng banal na espiritu sa kanilang mga buhay. Ang mga OBS na ito, Panginoon, at even yung CLC family ay pinitiwala namin sa iyong mga kamay ang kanilang mga spiritual na buhay, ang spiritual na paglago. Tunay po, O Diyos, na ikaw ang magpaparanas sa kanila ng pagkilos ng iyong banal na espiritu sa araw-araw ng kanilang buhay. Mga hawakan sila sa iyo. Kagalingan sa bawat miyembro ng pamilya na may karamdaman. In Jesus' name, tatanggapin nila ang kagalingan. Ganun din ang kahilingan ni Jessica sa kanyang nanay, ang kalakasan, kagalingan, ang maranasan po niya. Sa pangalan ni Jesus, piniklaim po namin ito. In Jesus' name, Amen. Hallelujah, Panginoon. Patuloy po kami nananalangin para po kay Armin Pontud, salvation ng aming buong pamilya, deliverance from bad vices, from evil acts and attitude, from sicknesses, restoration of our good health and finances, and stable job and business, guidance, protection, and provision for our monthly bills and every needs, spiritual growth for our cell attendees and Sunday school, good weather para maka-attend lahat ng
Lord God, kayo po ang aming Panginoon na Jehovah Jireh, Lord God. Alam po namin na kayo ang magpo-provide ng lahat ng ito, Panginoon. At lahat ng sakit ay pagagalingin ninyo, Panginoon. Dahil kami ay inyong anak, nananampalataya sa inyong kapangyarihan. Taas po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Basahin ko muna po itong sa Matthew 7:7-8. Humingi kayo, 7:7-8. Humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap at bawat humahanap ay makatatagpo. At ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Lord, patuloy po kaming nananalangin sa iyo. Nilalapit po namin na panalangin po ni Kuya Victor. Gabayan niyo po sila sa lahat ng mga pastor, ang mga TMCC Wisdom, Good Health, saka po yung mga financial na pangangailangan po ng TMCC. In Jesus' name, ay nilalapit po namin yung mga pangangailangan ito, Panginoon, ng TMCC. Lord, gayon din po, Panginoon, yung pong panalangin ni Ate Beth. Lord God Almighty, i-bless mo po ang Taytay Tiangge, yung kanyang manugang na si Romel Ronquillo, at ang business ni Elise na kanyang anak ay know your blessings, Lord, upon their businesses, lalo-lalo na Panginoon, ang pag-iingat mo sa kanyang mga anak, Panginoon, ni Ate Beth. Patuloy mo po silang i-bless, lalo-lalo na Panginoon, doon po sa kanilang mga business, Panginoon. Ikaw po ang laging mag-provide sa kanila, magbigay ng wisdom at knowledge. Ganun din po, Panginoon, kay Ate Maricar, dalangin niya ay sa ating bansang Pilipinas, lalo-lalo na po yung mga nakaupo, Panginoon. Ikaw po ang magbigay sa kanila, Panginoon, ng wisdom at knowledge. At gayon din po, Panginoon, sa may mga karamdaman, dalangin po ni Ate Maricar na bigyan ng kagalingan ng bawat may karamdaman. Gayon din po ang trabaho ng bawat isa, Panginoon. Lord, kami po'y nakikigalak kay Annalisa Ilardo. Thank you sa lahat ng blessings na pinagkaloob mo sa kanilang pamilya, sa proteksyon ng sa bawat isang miyembro ng pamilya nila, Panginoon, at sa kagalingan. Salamat po sa healing po, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Hallelujah. Sabi po sa awit 25, verse 8, si Yahweh ay mabuti at siya'y makatarungan. Itinuturo niya sa makasalanan ang tamang daan. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. At salamat po, Panginoon, sa mga panalangin ito ng aming mga pastor. Una na po, ang panalangin ni Pastora Meden. We thank God for the work of Acts VI, where lives are being transformed through His Word, where students are equipped, empowered, enriched, and engaged. Please pray for continued wisdom, provision, and fresh anointing over this ministry. May it shine brighter and impact even more lives in our community. More teachers and students to be called. Yes, Lord. Pinanalangin po namin ang aming Bible School, Lord God, ang Acts BI. At Lord, salamat po sa paggamit mo sa Acts BI upang maging instrumento ng pagpapalago, pagpapatibay, at pagpapalakas at nagagamit po sa paghayo at paglago ng paglawak ng iyong kaharian. Salamat po, Panginoon, at naway magkaroon pa nga po ng panalangin po ni Pastora Meden, magkaroon pa nga po ng marami pang mga guro at marami pang mga mag-aaral na
magiging kabahagi dito sa AXBI. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you po sa answered prayers, Lord God, sa panalangin ito. And Lord, pinapanalangin din po ni Pastora yung kanyang kapatid na nagsuffer ng mild stroke. And ang pinsan niya na mayroong kidney problem and heart disease. Lord, ikaw po, Panginoon, ang iyong mapaghimala at mapagpalang kamay ay hihipo mo po sa kapatid at pinsan ni Pastora Meden, Panginoon. And by your stripes, Lord Jesus, they will be healed in Jesus' name. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Panalangin po ni Pastor Glenn, Lord God, panalangin na magsugo pa ang Panginoon ng mga manggagawa para maabot pa ang mas maraming mga tao para maligtas. At panalangin na makakilala din sa Panginoon ang aming mga kamag-anak sa Bulacan. Yes, Lord, naririnig mo po ang hibik ng puso ni Pastor, Lord God. Ikaw po, maging ganito rin po sana ang kabigatan ng puso ng bawat isa sa amin na amin pong ipanalangin ang aming mga kamag-anakan. Ang lahat po ng mga mahal namin na wala pa sa iyo, Panginoon, na amin pong maipanalangin. At kaya nga po nakikiisa kami sa panalangin to ni Pastor na ang kanyang mga kamag-anak sa Bulacan ay makakilala at lumapit sa iyo at maging mananampalataya at magkaroon ng kaligtasan, Panginoon, na dulot ng pagtanggap kay Jesus. Salamat po, O Lord God. Salamat po. At ikaw po ang magpapala sa aming mga Pastor Glenn and Pastora Meden. Salamat po sa katugunan sa kanilang mga panalangin. In Jesus' name, Amen. Thank you, Jesus. Malapit sa iyo, Panginoon, tinataas po namin sa iyo ang kahilingan ni Maricar, kagalingan po ni Mami Mabel Villanueva at financial provision para sa lahat ng mga pangailangan, lalo na sa pagpapagamot. Praying sa lahat ng mga lingkod at samahan sila sa napatuloy na pagpalain sa lahat ng aspeto ng kanilang mga buhay. Panginoon, wala pong imposible sa iyo. Ito pong pangailangan sa gamot na ito at ang patuloy na kagalingan ni Mami Mabel ay mararanasan ang kagalingan sa pangalan ni Jesus. Maging ang mga lingkod mo ay patuloy mo ding sasamahan at pagpapalain sa bawat aspeto ng kanilang buhay. Yan din ang kahilingan ni Mark. Papasalamat po siya sa pag-iingat, kalakasan, sa mga blessing, at tunay nga po na wala kang katulad, O Diyos. Sa mga pagpapala na kanilang tinatanggap, nagpapasalamat po siya. Ang kanyang puso ay umaapaw dahil sa pagtugon mo sa kanilang mga panalangin. Kaya salamat sa iyo, Diyos, nakikilala kami sa mga pagtugon mo sa kanilang mga inilapit sa iyo. Maging kay Maricar at kay Mark. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Panginoon, pinupuri ka po namin at pinapasalamatan, Lord God. Inalapit po namin ang panalangin ni Rosana Gonzaga. Papuri at pasalamat sa Panginoon sa pag-ingat, good health at ang gabay sa aming buong pamilya. Praying for spiritual growth ng Alive in Faith at Shepherd's Flock, CG. Praying for healing sa lahat ng may karamdaman, patuloy nawa na pagpalain ng ating Panginoon ang mga kabuhayan at mga trabaho ng mga kapatiran, Lord God. At po ng panalangin Ate Rosana Gonzaga, Lord God, ay tinataas namin sa inyo spiritual growth, Panginoon. Thank you, Lord, sa pagpapala mo sa kanilang kabuhayan at trabaho ng mga kapatiran, Panginoon. Ganun din po si Ate si Ate Ami, Lord God. Ikaw po, Lord, ang magpapagaling kay Auring Alcoriza na nasa ICU, na nasa New Jersey, na po siya ay makapagsalita. Ikaw ang aming dakilang manggagamat, Panginoon. Tunay po na ikaw po ang aming dakilang manggagamat, Panginoon, at nananampalataya po kami sa inyong kapangyarihan, Lord God.
na kayang-kaya mong pagalingin lahat ng ito, Panginoon. Thank you, Lord. Tsaka praying for the Lord will open doors for the gospel and church planting in the Philippines and even abroad. Ito po ay panalangin ni Pastor Glenn, ni Glenn Cruz, praying for the Lord will use our members working abroad as instruments in spreading the gospel and in planting churches. Thank you, Lord, sa lahat ng ito, Panginoon, at kayo po ang nangunguna sa amin, Panginoon. In Jesus' mighty name, Amen. Amen. Maraming salamat po sa ating mga prayer leaders at kung mayroon man po na nagpadala ng kanilang mga prayer request na hindi po nabanggit o na naipag-pray ngayong gabi na ito ay huwag po kayong mag-alala at ito po ay patuloy po na isinesend po sa group chat ng mga intercessors at patuloy po na ito ay ating ipinapanalangin. Amen. So, muli po, maraming salamat po sa bawat isa sa nakijoin po sa ating POP. At ngayon po ay tinatawagan ko po si Pastora Miden para po... Ay, sorry! May announcement! I'm sorry. Okay, para po sa ating mga announcement, patuloy po tayo na magpadala ng ating mga tithes and offering. Nakikita po natin sa ating screen ang ating pong mga bank accounts. Ito po. At ganun din po, patuloy po natin ipag-anyaya ang atin pong Sunday worship service. Ganap alas 8 po ng umaga. Patuloy po natin itong dalahan at inyan din po natin ang ating mga kaibigan. Kasabay po nito ay meron din po na children's service po ang ating Damisaya Kids. Dalhin po natin ng ating mga chikiting para sila din po ay habang bata pa ay natututo din. Okay, at ang atin pong power of prayer, patuloy po natin ito na ipag-anyaya din sa ating mga kaibigan. Isend po natin lagi sa kanila yung link ng ating Facebook Live para po makapanood din po sila at marami po ang mapagpala. So, thank you po. Okay, so ngayon po ay tinatawagan ko na po talaga si Pastora Midan para po sa ating pangwakas na panalangin, Pastora. Amen. Napakabuti ng Panginoon. So sa ngayon po ay sa ating pagwawakas, magpasalamat po tayo sa Kanya. Bawat isa sumambit ng pasasalamat po sa Panginoon sa pagtugon ng ating panalangin bago po ako mag-lead. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bawat kamay itaas sa Panginoon kahit nasa online po tayo. Hallelujah. Lord God, salamat po sa time na ito na kami po ay nanalangin at nagkaroon rin po ng fellowship. Narinig mo po ang mga bawat pasasalamat, bawat request na naitaas sa iyo ngayong gabi. At nagtitiwala po kami na that you are already at work in ways that we cannot yet see. Marami pa kaming bagay na kulang ang aming nakikita pero alam mo na po, Panginoon, ikaw na po ang nanguna. Thank you sa iyong presensya. Kahit po online ngayon, salamat sa pagsama mo sa amin. Yung kapayapaan mo, your peace, and the unity you've given to us as your people. Thank you, Lord. At kami po, pag mag-off na po itong Zoom meeting namin na ito, tulungan mo kami para sa aming kanya-kanyang tahanan, maranasan namin ang katotohanan na ang buhay namin ay nasa iyo lamang at ang may katuturan na buhay ay buhay na may katuwiran sa kalagitnaan ng iyong at the center of your will, O Lord. At lahat po ng aming mga kaisipan, lahat ng aming mga choices, lahat ng mga actions namin and decisions ay mai-reflect po yung kabanalan mo po, Panginoon, para hindi kami gagawa ng alanganin at hindi kaaya-aya sa iyo.
Lord, palakasin mo ang bawat isa so that we will walk in faith, in love, in obedience, and ang buhay namin, our lives will shine with your glory. Makikita ang yung kaluwalhatian mo sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon. We honor you and we worship you, and we thank you again for tonight. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. 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 Thank you so much po, Pastor Ramiden. At muli po, nais ko pong pasalamatan ang mga nakasama po natin dito sa Zoom. Maraming salamat po sa ating mga prayer leaders, Ati Bea, Ati Nier, Ati Vanessa, at saka po si Teacher Vicky, at maging kay Pastor Ramiden po ang ating Pastor of the Night. At gusto ko rin pong pasalamatan po yung ating mga tech team o yung mga nagtatrabaho po behind the scene. Maraming salamat po, Ati Carmela and Ate Amor and Ate Amis and Victoris. At syempre po, gusto ko rin po na pasalamatan yun pong mga nakasama po natin online sa atin pong Facebook Live. At muli po ang atin pong paanyaya sa susunod na Wednesday. Magsama-sama po tayong muli na manalangin, dumulog at magsama-sama po tayo na manalangin at dumulog sa ating Panginoon na buhay. So maraming salamat po at kita-kits po ulit next week. God bless you!